Ang umaga ay katulad ng iba pang umaga sa korte ni Judge Frank Caprio. Pun ang mga upuan ng mga tao na naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan. May mga mukhang kinakabahan, may mga mukhang naiinip at may mga tahimik na umaasa. Si Judge Caprio, nakilala sa buong mundo sa kanyang katarungan at awa, nakaupo sa bench, binabati ang bawat isa ng parehong mainit na ngiti. Kabilang sa mga naghihintay ay isang binatang nakasuot lang ng simpleng puting shirt at slacks. May tahimik na kumpiyansa siya, pero may kaunting kaba rin. Malapit nang tawagin ang kanyang pangalan, Jimuel Pacquiao. Tumunog ang boses ng clerk sa buong kwarto at lumapit ang binata. Sa una, walang reaksyon ang mga tao sa korte. Para sa karamihan, mukha lang siyang ordinaryong binata na may maliit na kaso na dapat ayusin. Pero hindi nila alam na ang nakatayo sa harap ni Judge Caprio ay ang anak ng isa sa pinakadakilang boxer sa kasaysayan, si Manny Pacquiao. Yumuko ng may galang si Jimuel sa harap ng judge, matatag pero mapagpakumbaba ang boses niya. "Good morning, Your Honor." Umiti ng mainit si Judge Caprio. "Good morning, young man. Ano ang dala mo dito ngayon?" Tahimik ang buong kwarto habang ipinaliliwanag ni Jimuel ang kanyang sitwasyon. Isang maliit na violation, wala namang seryoso. Matinong, may galang, at mature na lampas sa kanyang edad ang tono niya. Walang yabang, walang pakiramdam na may karapatan siya. Kung mayroon man, parang nahihiya pa siya, na parang gusto niyang hatulan lang siya base sa sarili niyang karakter, hindi sa sikat na apelyido niya. Sumandal ng kaunti si Judge Caprio, maingat na tinitingnan ang binata. Libu-libong tao na ang nakita niya sa korte niya, may galit, may depensa, may pabaya. Pero iba itong binatang to, agad na nakakuha ng atensyon ang ugali niya sa judge. Gayunpaman, tinrato pa rin niya siya na parang iba lang na tao, nagtatanong ng routine questions. Makinig ng mabuti ang mga tao, nararamdaman na may kakaibang mangyayari. Wala pang nakakaalam sa buong kwarto kung sino talaga ang nakatayo doon. Pero darating ang paghahayag na iyon. At kapag dumating na, matitigilan at maiiyak ang buong korte. Nag-adjust ng salamin si Judge Frank Caprio at sumandal ng kaunti. May nararamdaman na siyang iba sa binatang to, pero tulad ng lagi, walang pinagkaiba ang trato niya. "Sige, Jim." "Well, simula ni Judge Caprio, matatag pero mabait ang tono. May citation ka para sa minor traffic violation. Sabihin mo sa akin ano ang nangyari." Tumango ng may galang si Jimuel. Nakahawak ng kalmado ang mga kamay niya sa stand at nagsalita ng walang pag-aalinlangan. "Opo, Your Honor, kasalanan ko po yun. Nalate po ako noon ng umaga, kaya medyo mabilis ang pagmamaneho ko. Alam ko pong walang dahilan iyon, pero tinatanggap ko po ang buong responsibilidad." Simple ang mga salita, pero may bigat ang paraan ng pagsasalita niya. Walang pagtanggi, walang pag-iwas sa sisi. Sa halip may pananagutan. Bihira yan sa korte kung saan karamihan ay nag-aaway para makaiwas sa problema. Lumambot ang mga mata ni Judge Caprio. "Kaya tinatanggap mo ang pagkakamali mo?" "Opo, Your Honor," sagot ni Jimuel. "Ayaw ko pong mag-excuse. Gusto ko pong maging mas mabuti sa susunod." May bulungan sa korte. Hindi sanay ang mga tao na makakita ng isang binata na nakatayo sa harap ng judge na may ganitong kababaang loob. Sumandal si Caprio sa upuan na intriga. Nakakapresko iyan marinig. Karaniwan kapag pumupunta rito ang mga tao, may dosenang dahilan na nakahanda. Sinabi mo sa akin na guilty ka at handa kang tanggapin ang consequence. Tumango ulit si Jimuel, matatag ang boses. "Opo, sir. Kasi naniniwala po ako sa pagkuha ng responsibilidad. Ganun po ako pinalaki ng mga magulang ko." Tumagilid ang ulo ng judge. "Mabuti ang pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo, kita ko. Ano ang ginagawa nila?" Saglit na nagdalawang isip si Jimuel. Hindi niya sinusubukang itago, pero ayaw rin niyang umasa sa sikat na pangalan ng pamilya niya. Tumungo siya saglit tapos tumingin ulit kay Judge Caprio. "Ang tatay ko po. Boxer po siya. Ang nanay ko po ang laging nagpapanatili sa amin na grounded." Umiti ng mahina si Caprio. "Boxer, sabi mo. Mahirap na trabaho yan. Dapat maraming disiplina." May maliit, halos mahiyain na ngiti sa labi ni Jimuel. "Opo, sir. Tinuruan niya po ako ng disiplina sa buong buhay ko,
pero tinuruan din niya po ako na kahit gaano kataas umakyat, dapat laging mapagpakumbaba. Nanatili ang tingin ng judge sa kanya saglit. May tumama sa kanya sa mga salitang yon. Tumungo siya sa papeles sa harap niya tapos tumingin ulit kay Jimuel. Nagsimulang mag-echo sa isip niya ang apelyidong Pacquiao. Pwede ba? Pero hindi pa pinindot ni Judge Caprio. Sa halip, tinanong niya, ano ang goals mo, young man? Saan mo nakikita ang sarili mo sa hinaharap? Lumapit ang buong korte, curious. Hindi ito usual na usapan. Lampas na sa kaso ang judge, gusto niyang maintindihan ang taong nakatayo sa harap niya. Sagot ni Jimuel ang may tapat na puso. Your Honor, gusto ko pong mag-ukit ng sarili kong landas. Sikat po ang tatay ko, pero ayaw ko pong mabuhay lang sa shadow niya. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko at sa iba na kaya ko pong magtagumpay sa sarili kong pagsisikap. Kahit sa sports o ibang larangan, gusto ko pong kitain ng maayos. Naging thoughtful ang ekspresyon ng judge. Narinig na niya ang libu-libong tao na nagkukwento ng pagkakamali, struggles, at pag-asa sa hinaharap. Pero may purenes sa mga salita ng binatang to, isang katapatan na tumama sa lahat ng naroroon. May bumulong ang isang babae sa kapitbahay niya. Parang mas matanda ang pakiusap niya, parang tinuruan siya ng totoong values. Tumango ang isa pang lalaki. Iba tong bata. Makikita mo. Sumandal ulit si Judge Caprio, maingat na tinitingnan si Jimuel. Nagdesisyon siyang magprobe ng kaunti pa. Sabihin mo sa akin, Jimuel, tanong ni Caprio ng mahina. Alam mo ba kung gaano kakaunti ang mga katulad mo na nakatayo rito at tumatanggap ng responsibilidad ng bukas? Tumango ng mapagpakumbaba si Jimuel. Naiintindihan ko po, Your Honor, pero naniniwala po ako na may dalawang direksyon ang respeto. Kung igagalang ko ang batas, igagalang din ako ng batas. At kapag nagkamali ako, dapat kong aminin. Yan po ang lagi sinasabi ng tatay ko. Na ang tunay na lakas ay hindi sa panalo sa laban. Ito ay sa pag-alam kung kailan tumayo ng matatag at kailan yumuko. Sa mga salitang yon, tahimik ang buong korte. May malakas na bagay na naisalita at naramdaman ito ng lahat sa puso nila. Kahit si Judge Caprio ay tumigil, may paghanga at pag-usisa sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, ngumiti ng mas mainit ang judge, halos may alam na. Tumungo ulit siya sa file sa harap niya at lumukso ang apelyidong Pacquiao mula sa pahina. Tumungo siya ulit sa binata, mas malambot na ang boses. Pacquiao, sabi mo. Hindi pang araw-araw na pangalan yan. Nagulo ang mga tao. May mga lumingon. May mga nagsisimula ng ikonekta ang mga punto. Pero hindi pa tapos si Judge Caprio. Gusto niyang marinig mismo mula kay Jimuel. Sabihin mo sa akin, anak, sabi ng judge, matatag pero punang usisa ang boses. Kamag-anak mo ba, sa anumang paraan ang world champion boxer na si Manny Pacquiao? Biglang tumigil ang buong korte. Lumapit ang mga tao sa pag-asa. May mga tahimik na napahalinghing. Lahat ng mata nakafocus sa binata, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Jimuel. May kababaang loob ang mukha niya, hindi yabang. Sa maliit na tango, sumagot siya ng mahina, Opo, Your Honor. Siya po ang tatay ko. May mga hiningang lumabas sa kwarto. May mga tumaas ang telepono ng palihim habang nagsisimulang mag-record ang mga tao. Sumandal si Judge Caprio sa upuan, halatang naantig. Nagbago ang lahat sa paghahayag na iyon. Gayunpaman, nanatiling pareho ang binatang nakatayo sa harap niya, kalmado, mapagpakumbaba at punang galang. Nakilala mo na ba ang isang taong nagpa-impress sa iyo sa kababaang loob niya, kahit sino pa siya? Comment yes kung naniniwala ka na lagi pong nananalo ang respeto. Sa sandaling inamin ni Jimuel, Opo, Your Honor, siya po ang tatay ko. Nagbago ang korte. May mga bulungang lumabas sa mga upuan. May ilan pang ang binigkas ng malakas ang pangalan ng tatay niya. Manny Pacquiao, ang world champion. Naka-out na ang mga phone, tahimik na nagre-record. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jimuel, hindi natitinag sa bigat ng atensyon. Hindi nagbago ang kababaang loob niya. Hindi siya nagmalaki o sinubukang gamitin ang pangalan ng tatay niya para makaiwas sa responsibilidad. Sa halip, nanatili siyang pareho tulad kanina, may galang, grounded, tapat. Sumandal si Judge Caprio sa upuan, halatang naantig.
Nakakita na siya ng mga celebrity, mayayaman, at mga anak ng makapangyarihang pamilya na pumasok sa korte niya dati, may yabang, may entitlement. Pero iba itong binatang to, walang yabang dito, walang pakiramdam ng pribilehiyo. Huminga ng malalim ang judge bago magsalita. Kaya ang tatay mo ay si Manny Pacquiao, sabi niya ng mahina, na parang hinahayaan ang mga salita na tumira. Nakita ko siyang lumaban. Nakita ko ang mga laban na napanalunan niya. Ang pride na ibinigay niya sa milyon-milyong tao. Pero may sasabihin ako sa iyo, Jimuel. Tahimik ang kwarto. Ang nakikita ko sa iyo ngayon ay mas malaki kaysa sa anumang championship belt. Napakurap si Jimuel na antig sa mga salita. Binaba niya ng kaunti ang tingin, halos nahihiya sa papuri. Salamat po, Your Honor. Pero ayaw ko pong igalang lang ako dahil sa kung sino ang tatay ko. Gusto ko pong hatulan dahil sa kung sino ako. Tumama ng malalim yon sa lahat ng nakikinig. May bumulong ang isang babae sa audience, makapangyarihan iyan. Isipin mong anak ka ni Manny Pacquiao at sinasabi mo pa rin yan. Tumango ng dahan-dahan si Judge Caprio. Naiintindihan ko, anak. Hindi madali ang mabuhay sa shadow ng kadakilaan. Inaasahan ka ng mga tao na magdadala ng parehong bigat, parehong glory, pero ang nakikita ko sa iyo ay mas mahalaga pa. Kababaang loob. At sasabihin ko sa iyo, ang kababaang loob ay mas matagal kaysa sa fame. May maliit, mapagpasalamat ng ngiti sa labi ni Jimuel. Yan po mismo ang lagi sinasabi ng tatay ko, sir. Sabi niya, ang boxing ang nagbigay sa kanya ng fame, pero ang respeto at kabaitan ang nagbigay sa kanya ng purpose. Lumambot ang mga mata ng judge. Saglit, hindi lang siya judge sa likod ng bench. Parang lolo na nakikipag-usap sa binata tungkol sa buhay. Ang tatay mo ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon sa kanyang mga kamao. Pero ikaw, Jimuel, nagbibigay inspirasyon ka sa mga tao sa iyong puso. Nagulo ulit ang audience, may mga nagpupunas ng luha. May totoong bagay sa usapan na to, hindi na tungkol sa speeding ticket. Hindi na tungkol sa batas. Tungkol ito sa karakter, sa values, sa mga invisible na leksyon na ipinapasa ng magulang sa anak. Sumandal si Caprio, inilagay ang mga kamay sa bench. Sabihin mo sa akin, Jimuel, tanong niya. Ano ang natutunan mo sa panonood sa tatay mo sa lahat ng taon na to? Lampas sa mga laban, lampas sa spotlight. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Jimuel. Natutunan ko po na ang struggle ay bumubuo ng karakter. Walang-wala ang tatay ko noon at hindi niya nakalimutan kung saan siya galing. Sabi niya sa akin, ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay hindi kung paano siya manalo sa ring, kundi kung paano niya tratuhin ang mga tao sa labas nito. Yan po ang gusto kong dalhin sa buhay ko. Nakalutang ang mga salita niya sa hangin, mabigat ang kahulugan. Tahimik na tahimik ang korte, nakikinig sa binatang nagsasalita ng mga katotohanan na tumatama ng malalim lampas sa dingding ng kwarto na yon. Huminga ng mahaba si Judge Caprio bago sumagot. May kaunting panginginig ang boses niya, dala ang bigat ng kanyang karunungan sa mga taon. Dekada na akong humahatol sa korteng ito. Nakilala ko ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay, pero bihira makakita ng isang taong katulad mo na may ganitong lalim sa edad mo. Kita ko na hindi lang tinuruan ka ng tatay mo kung paano lumaban, kundi kung paano mabuhay. Nagulo ulit ang mga tao, may mga tumango, may mga tahimik na nagpalakpakan kahit seryoso ang korte. Para kay Jimuel, hindi ito tungkol sa pagpapa-impress sa kahit kanino. Hindi tungkol sa pag-viral. Siya lang ay nagsasalita ng totoo niya. Pero sa paggawa noon, hinawakan niya ang mga puso sa paraang hindi kayang gawin ng anumang legal na argumento. Sumandal ang judge, umuuga ang ulo ng may ngiti. Alam mo ba, anak, nanalo ka na ngayon. Hindi sa korteng ito, kundi sa buhay, dahil ang karakter na tulad mo, bihira yan, at dadalhin ka niya ng mas malayo kaysa sa inaakala mo. Yumuko ng may galang si Jimuel. Salamat po, Your Honor. Ibig sabihin po yon sa akin kaysa sa kahit ano. Nakaupo ang korte sa pagkamangha. Inaasahan ng mga tao ang routine case, isa pang minor violation na i-dismiss o i-fine. Sa halip, nasaksihan nila ang isang moment ng malalim na pagkatao, isang leksyon sa kababaang loob, respeto, at kapangyarihan ng values na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Habang naghahanda si Judge Caprio na ituloy, tumingin ulit siya sa binata sa harap niya. May naisip siyang bagay.
Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mundo ng mga kwentong ganito, dahil ipinaaalala nito sa atin kung ano talaga ang mahalaga. At ang mangyayari pagkatapos ay lalong magpapalalim ng emosyon sa kwarto. Lumambot ang tensyon sa korte, napalitan ng paghanga. Ang nagsimula bilang routine case ay naging heartfelt exchange. At ngayon, parang lahat sa kwarto ay invested na sa kwentong nagbubukas sa harap nila. Sumandal ulit si Judge Frank Caprio, tinitingnan si Jimwell na parang pinupuzzle niya. Sa wakas, nagsalita siya, matatag ang boses pero punang emosyon. Alam mo ba, Jimwell, nakita ko ang tatay mo na lumaban sa ilan sa pinakadakilang laban sa kasaysayan ng boxing. Naalala ko na nagpupuyat ako para panoorin siyang pumasok sa ring laban sa mga higante, mga lalaking doble ang laki sa kanya. Gayunpaman, lumaban siya na may tapang ng leon. Hindi siya sumuko. Hindi siya umurong. At pag nanalo siya, dala-dala niya ang bandila ng bansa niya sa balikat na may pagmamalaki. Makinig ng mabuti ang mga tao. May mga tumango sa pagsang-ayon, naaalala ang mga legendary nights, kung kailan pinatigil ni Manny Pacquiao ang buong mundo. Nagpatuloy si Caprio, pero sasabihin ko sa iyo. Ang pinakadakilang panalo ng tatay mo, hindi sa ring. Sa labas nito, kapag nagbigay siya pabalik sa mga tao niya, kapag ginamit niya ang tagumpay para maiahon ang iba mula sa kahirapan, kapag nanatili siyang mapagpakumbaba kahit pinupuri siya ng buong mundo. Kumikinang ang mga mata ni Jimwell at yumuko siya ng may galang. Opo, Your Honor. Yan po ang lalaking kilala ko sa bahay. Sa mundo, siya ay champion. Sa akin, siya ay tatay na nagpapaalala sa akin na magdasal, igalang ang iba, at hindi kalimutan kung saan kami galing. Ngumiti ng mainit ang judge, parang nakikipag-usap sa sariling apo. At nakikita ko ang parehong kababaang loob sa iyo ngayon. Ibig sabihin, magaling siyang gumampan bilang tatay. Hindi lang bilang boxer, hindi bilang senador, kundi bilang ama. Nagulo ulit ang audience, may alon ng emosyon na dumaan sa mga upuan. May nagpunas ng mata ang isang babae gamit ang tissue. May bumulong ang isang lalaki sa anak niya, anak ni Manny Pacquiao yan, at tingnan mo kung gaano kababa ang loob. Yan ang tunay na marka ng kadakilaan. Tumapik ng mahina si Judge Caprio sa desk, nag-iisip. Nakakita na siya ng maraming anak ng sikat na tao na pumasok sa korte sa mga taon, madalas may entitlement kaysa kababaang loob. Pero narito ang isang binata na may isa sa pinakamalakas na pangalan sa kasaysayan ng sports. Gayunpaman, pinili niyang tumahimik, aminin ang pagkakamali, humingi lang ng katarungan. Lumambot ang tono ng judge, halos reflective. Alam mo ba, Jimwell, madalas iniisip ng mundo na ang legacy ay tungkol sa yaman, titulo at tropeo. Pero matagal na akong nabubuhay para malaman na ang legacy ay tungkol sa karakter. Tungkol sa kung paano mo pinaparamdam sa iba at kung ano ang iniiwan mo sa kanilang puso. Ang tatay mo ay nagtayo ng legacy ng tapang at kabutihan. At ikaw, young man, nagtatayo ka ng legacy ng kababaang loob at respeto. Tumungo si Jimwell, tapat ang ekspresyon. Sana po ay maipagmalaki niya ako, sir. Hindi sa pagiging siya, kundi sa pagiging ako. Parang alon ang tumama sa korte sa mga salitang yon. Naglipat-lipat ang mga tao sa upuan, halatang naantig sa katapatan ng isang anak na madaling umaasa sa pangalan ng tatay, pero sa halip gusto niyang mag-ukit ng sariling landas. Tumango nang may pag-apruba si Judge Caprio. At yan, anak ko, ang eksaktong magpapalaki sa kanya ng pagmamalaki. Dahil ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng magulang sa mundo ay hindi ang sariling tagumpay, kundi ang values na ipinapasa sa mga anak. May malambot na palakpakan ang korte, bihira sa ganitong setting. Hindi pinigilan ni Judge Caprio. Mumiti lang siya, alam na nasaksihan nila ang isang moment na sulit tandaan. Sumandal ulit ang judge, tinitingnan ng diretso si Jimwell sa mata. Huling tanong ko lang, anak. Kung narito ang tatay mo ngayon, nakaupo sa likod ng korteng ito at nanonood sa'yo, ano sa tingin mo ang sasabihin niya? Huminga ng malalim si Jimwell, may kaunting panginginig ang boses dahil sa emosyon. Sa tingin ko po, sasabihin niya na ipinagmamalaki niya ako. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil hindi ko nakalimutan ang itinuro niya. Naigalang ang mga tao, aminin kapag mali at dalhin ang sarili ng may dignidad. Sa puntong yon, tahimik na tahimik ang buong korte. Kahit ang hangin ay parang mabigat sa kahulugan.
Kumikinang ang mga mata ni Judge Caprio habang tumango ng dahan-dahan, malalim ang pagkaantig sa sagot. Anak ko, sabi ng judge ng mahina, may kaunting pagkabasag ang boses. Kung narito siya, naniniwala ako na eksaktong iyon ang sasabihin niya. At sasang-ayon ako sa kanya. Iniwan ng usapan ang lahat sa kwarto na halatang emosyonal. May mga nagpupunas ng luha, may mga nakaupo lang sa stunned silence, na pagtanto na nasaksihan nila ang isang bihirang moment kung saan ang fame at batas ay umurong. At ang pagkatao ang naging sentro. Nag-clear ng lalamunan si Judge Caprio at tumapik ulit sa desk, naghahanda na ituloy ang proceedings. Pero nagbago na ang atmosphere sa korte. Alam ng lahat na hindi lang sila nanonood ng kaso. Nasaksihan nila ang isang malakas na paalala ng kababaang loob, pamilya, at legacy ng values na mas matagal kaysa sa fame. At ang mangyayari pagkatapos. At kapag ibinigay na ni Judge Caprio ang final decision, maiiyak ang buong kwarto. Tahimik pa rin ang korte, dala ang bigat ng lahat ng nasabi. Nakaupo ng kalmado si Jimuel, kahit mas mabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Inamin niya ang pagkakamali, inihayag ang pagkakakilanlan, at ibinahagi ang mga leksyon na itinuro ng tatay niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang uri ng response na ibinigay ni Judge Caprio. Mga salitang mas malalim ang tinama kaysa sa anumang multa o parusa. Inilagay ni Judge Frank Caprio ang mga kamay sa bench. Tumungo siya sa papeles sa harap tapos tumingin kay Jimuel. Matatag pero mainit ang boses. Jimuel, simulan niya. Sa papel, nandito ka para sa minor traffic violation. Kinakailangan ng batas na suriin ko ang facts at magbigay ng patas na hatol. Pero naniniwala ako na ang hustisya ay hindi lang tungkol sa multa at parusa. Tungkol ito sa pagtuturo ng mga leksyon na mananatili sa iyo habang buhay. Lumapit ng mas malapit ang audience. Alam nila na may espesyal na mangyayari. Inamin mo ang pagkakamali ng bukas na walang excuses, patuloy ng judge. Yan na lang ay nagsasabi na natutunan mo ang isang mahalagang bagay. Karamihan sa mga binata sa edad mo ay mag-aaway o mag-iwas sa sisi. Pero nakatayo ka rito at tinanggap ang responsibilidad. Yan ay nagsasalita ng marami tungkol sa karakter mo at sa uri ng values na ipinalaki sa iyo ng tatay mo. Yumuko ng may galang si Jimuel. Salamat po, Your Honor. Nagtaas ng mahina ng kamay si Caprio. Ngayon, gusto kong linawin ng mabuti. Kung huhusgahan kita lang base sa apelyido mo, madali lang nahayaan kitang umalis ng walang consequence. Pero hindi yan tama. Hindi sa'yo, hindi sa batas, at hindi sa mga nanonood. Dahil ang tunay na katarungan ay nangangahulugang tratuhin ka ng pareho sa iba pang nakatayo sa harap ko. Tumango ang binata. Naiintindihan ko po, sir. Yan lang po ang hiniling ko, katarungan. Tumama ng malalim sa mga tao ang mga salitang yon. Hindi hiniling ang pribilehiyo. Hindi hiniling ang special treatment. Gusto lang niyang tratuhin na parang iba pang tao sa korte. Umiti ng mahina ang judge, halatang naantig. At bibigyan ka niyan. Dapat pantay ang batas. Pero sasabihin ko sa iyo, Jimuel. Na-inspire mo na ang korteng ito ngayon. Naalala mo sa amin na ang kadakilaan ay hindi tungkol sa fame o yaman. Ito ay tungkol sa kababaang loob, respeto, at pananagutan. At yan ay leksyon na mas mahalaga kaysa sa anumang multa na maibibigay ko. Nanatili ang pause. Naramdaman ng audience ang pagtaas ng emosyon. Lumambot ang boses ni Judge Caprio habang nagsasalita ulit. Kaya, idineklara niya, i-dismiss ko ang kasong ito, hindi dahil sa apelyido mo, hindi dahil sa kung sino ang tatay mo, kundi dahil sa kung sino ka. Ipinakita mo ang katapatan, kababaang loob at responsibilidad. Ang mismong qualities na kailangan ng mundo ngayon. Sumabog ang malambot na palakpakan sa korte, may mga tahimik na nagpalakpak, may mga tumango na mailuha sa mata. Nagulat mismo si Jimuel. Nanginginig ang labi niya habang sinusubukang maghanap ng tamang salita. Your Honor, sabi niya sa wakas, makapal ang boses sa emosyon. Hindi ko po alam ang sasabihin. Salamat po, hindi lang sa desisyon nyo, kundi sa mga salita nyo. Hindi ko po makakalimutan yan. Tinuruan niyo po ako na napapansin ang kababaang loob kahit sa tingin mo walang nanonood. Sumandal ang judge, malambot pero seryoso ang ekspresyon. Tandaan mo to, Jimuel. Kilala ng mundo ang tatay mo bilang champion,
pero ngayon ipinakita mo sa amin na ikaw din ay champion. Hindi sa ring kundi sa buhay. At yang tagumpay na yan ay mas mahalaga. Halatang naantig ang audience. May bumulong ang isang binibini sa likod sa kaibigan niya. Hindi ko inaasahan na maiiyak ako ngayon, pero sobrang makapangyarihan to, may bumulong ang isa pang lalaki. Ganito dapat ang hustisya. Tao, patas, at nagbibigay inspirasyon. Nilunok ng mahirap si Jimuel, kumikinang ang mga mata. Your Honor, kung pwede po akong magdagdag ng isa pang bagay. Lagi pong sinasabi ng tatay ko na ang tunay na lakas ay hindi kung gaano kakalakas pumukpok, kundi kung gaano karaming respeto ang maibibigay mo. Ngayon, ipinakita niyo po sa akin na lagi pong nananalo ang respeto. Tumango si Judge Caprio, may moisture sa sariling mga mata. Tama yan, anak. Lagi pong nananalo ang respeto. Sa mahabang sandali, tahimik ang korte. Walang gumalaw. Walang gustong sirain ang spell ng moment. Hindi na tungkol sa tiket. Hindi na tungkol kay Manny Pacquiao. Tungkol ito sa isang binata na nagpapatunay na mas mahalaga ang values kaysa fame at isang judge na nagpapaalala sa mundo na ang hustisya ay pinakamaganda kapag nagtuturo ng awa. Sa wakas, tumapik ng mahina si Judge Caprio sa desk. Case dismissed. Bumaba ang gavel ng mahina, pero para sa lahat ng naroroon, parang higit pa sa legal decision. Parang life lesson, isang bagay na dadalhin nila matagal pagkatapos umalis sa korte. At para kay Jimuel Pacquiao, isang moment na magde-define sa kanya, hindi bilang anak ng legend, kundi bilang binatang may sariling legacy. Habang bumaba ng mahina ang gavel ni Judge Caprio, nagpalakpakan ng mahina ang korte. May mga nagpalakpak ng magalang, may mga nagpunas ng mata, at may mga nakaupo lang sa stunned silence. Alam ng lahat na nasaksihan nila ang isang extraordinary na bagay. Hindi lang isa pang araw sa korte. Ito ay paalala kung ano ang itsura ng kababaang loob, respeto, at katarungan sa totoong buhay. Lumayo si Jimuel mula sa stand, yumuko ng may galang sa judge, bago tumalikod para umalis. Ang mga kamera na tahimik na nagre-record sa buong usapan ay hindi na nakatago. Nagsimulang umikot ang mga clip sa social media sa loob ng ilang sandali. Isang caption, Judge Frank Caprio na antig at naiyak sa anak ni Manny Pacquiao, si Jimuel. Ibalik nito ang pananampalataya mo sa pagkatao. Isa pa, bihira ang kababaang loob na ganito. Buhay pa ang legacy ng Pacquiao. Pagdating ni Jimuel sa pinto ng korte, punang bulungan ang hangin. May mga nakakilala sa kanya lang ngayon, habang may iba na aminadong hindi pa nila siya narinig bago ang moment na to, pero hindi mahalaga. Ang nakita ng mga tao ay hindi ang fame na nakakabit sa pangalan niya. Ito ay ang karakter na ipinakita niya. Si Judge Caprio, nanonood sa kanyang pag-alis, sumandal sa upuan ng may malambot na ngiti. Tumungo siya sa clerk at mahinang sinabi, ito ang dahilan kung bakit pumupunta ako sa trabaho araw-araw. Hindi para sa mga kaso, hindi para sa multa, kundi para sa mga moment na ganito, kapag ang hustisya ay naging higit pa sa batas, kapag naging tao na ito. Sa labas ng courthouse, sinalubong si Jimuel ng maliit na grupo. May mga nag-shake hands, may mga nagbigay ng encouragement. Ipinagmamalaki siguro ng tatay mo, sabi ng isang lalaki. May dagdag pa, nakita mo ang respeto ngayon, hindi para sa pangalan mo, kundi para sa puso mo. Umiti ng mahiyain si Jimuel, yumuko tulad ng lagi. Salamat po. Gusto ko lang mabuhay sa values na itinuro niya. Respeto at kababaang loob. Mas mahalaga yan kaysa sa kahit ano. Samantala, kumalat ng parang apoy ang video online. Sa loob ng ilang oras, milyon-milyon na ang nakakita sa mga clip kung saan pinupuri ni Judge Caprio si Jimuel. Dumagsa ang comments mula sa buong mundo. Pinaiyak ako nito. Ang respeto ang lahat. Kasing humble ng tatay ang anak ni Manny Pacquiao. Anong legacy? National treasure si Judge Caprio. Hindi lang siya humahatol ng kaso, binabago niya ang buhay. Agad na binato ng news outlets ang kwento. May mga headline, inspires ni Jimuel Pacquiao si Judge Frank Caprio sa mga salita tungkol sa kababaang loob. Mula sa boxing ring hanggang sa korte, patuloy ang legacy ng Pacquiao. Sa Pilipinas, tumama ng malakas ang kwento. Si Manny Pacquiao mismo, pagtanong tungkol dito sa interview, ngumiti ng may pagmamalaki at sinabi, "Yan ang anak ko."
Hindi niya kailangang lumaban sa ring para patunayan ang sarili. Champion na siya kung mabubuhay siya ng may kababaang loob. Nag-trigger din ang kwento ng mas malalim na usapan. Itinuro ng mga commentator na sa mundo na obsessed sa fame at privilege, ito ay bihirang paalala na mas makikinang pa ang kababaang loob kaysa celebrity. Pinuri ng social justice advocates ang exchange bilang halimbawa ng katarungan. Isang judge na tratuhin ang binata ng pantay-pantay kahit sino pa ang tatay niya. Sa Rhode Island, nag-reflect si Judge Caprio sa moment. Sa interview, ipinaliwanag niya, maraming tao na ang pumasok sa korteng ito, mayaman, mahirap, bata, matanda. Pero tong binatang to ang tumama sa puso ko. Naalala niya sa akin na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi ang pangalan o status, kundi kung paano niya dalhin ang sarili. May galang siya. Inamin niya ang pagkakamali at ipinakita niya sa atin kung ano ang itsura ng kababaang loob. Yan ang leksyon na kailangan natin ngayon higit kailanman. Para kay Jimwell, overwhelming pero humbling ang biglaang atensyon. Hindi niya hinanap ang spotlight. Sa totoo lang, mas gusto niyang manatiling private ang paglabas niya sa korte. Gayunpaman, pag nakita niya ang positive response, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Hindi pinupuri ang mga tao dahil anak siya ni Manny Pacquiao. Pinupuri siya dahil siya mismo. Isang gabi, habang nag-scroll sa comments, tumigil si Jimwell sa isang mensahe na nagsasabi, ipinakita ko tong video sa teenage son ko. Sabi niya, kung kayang aminin ng isang katulad ni Jim Pacquiao ang pagkakamali, kaya ko rin. Salamat sa pagiging role model. Mas mahalaga sa kanya iyon kaysa sa kahit ano. Hindi tungkol sa fame. Hindi tungkol sa pag-viral. Tungkol ito sa pagpapaniwala kahit sa isang tao na mahalaga pa rin ang kababaang loob at katapatan. At habang kumakalat ang kwento sa buong mundo, ang closing words ni Judge Caprio ay nag-i-echo sa isip ni Jimwell. Lagi pong nananalo ang respeto. Isang katotohanan na dadalhin niya sa natitirang buhay niya at isa na ngayon ay dinadala rin ng milyon-milyong tao. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang huling kabanata ay magpapakita kung gaano kalayo ang simpleng exchange sa korteng ito habang nagiging worldwide lesson sa kababaang loob, hustisya at respeto. Hindi lang kumalat ang video ni Jimwell Pacquiao na nakatayo sa harap ni Judge Frank Caprio, sumabog ito. Sa loob ng 24 oras, milyon-milyon na ang views. Sa pagtatapos ng linggo, trending ito sa maraming platform, isinalin sa iba't ibang wika, at pinag-uusapan sa GIFI talk shows mula Manila hanggang New York. Paulit-ulit na ipinapakita ang mga clip ng salita ni Judge Caprio, "Respect always wins," madalas na may inspiring music. Pun ang internet ng reaction videos ng mga tao na nanonood ng exchange at nagpupunas ng luha. Trending globally ang hashtags tulad ng "Respect always wins" at "Pacquiao Legacy." Pero ang pinakanakatayo ay hindi ang fame ng pangalang Pacquiao. Ito ay ang pagkatao ng moment. Hindi lang nagbabahagi ang mga tao ng kwento tungkol sa judge at anak ng celebrity. Nagbabahagi sila ng universal truth tungkol sa kababaang loob, katarungan at kapangyarihan ng values. Isang guro sa California ang nag-record ng video sa klase niya. Papanoorin natin to ngayon dahil gusto ko kayong makita kung ano ang ibig sabihin ng pagkuha ng responsibilidad sa aksyon mo. Tingnan niyo kung paano inamin ng binatang to ang pagkakamali at kung paano binago ng respeto ang lahat. Sa Pilipinas, mas malakas pa ang reaksyon. Nakita ng mga tao si Jimwell hindi bilang privileged heir sa sikat na tatay, kundi bilang binatang naglalaman ng parehong kababaang loob na nagpaibig sa milyon-milyon kay Manny Pacquiao. Isang headline ng newspaper, tulad ng ama, tulad ng anak, nanalo ng puso si Jim Pacquiao sa kababaang loob. Ibinahagi mismo ni Manny Pacquiao ang video sa official page niya. Maikli pero makahulugan ang caption, "I'm proud of you, son. True champions are humble." Mabilis na nakakuha ng milyon-milyong likes at shares ang post, kasama ang fans sa buong mundo na sumasang-ayon sa pagmamalaki niya. Samantala, tinanong si Judge Caprio sa maraming interview kung ano ang pakiramdam niya na nag-viral ang moment. Pareho lagi ang sagot niya. Hindi ako nakakita ng sikat na pangalan. Nakakita ako ng binatang may karakter at ang karakter ay laging mas mahalaga kaysa fame. Yan ang tumama sa akin at sa tingin ko yan din ang tumama sa mundo. Nag-trigger din ang kwento ng mas malaking usapan tungkol sa hustisya at pagkakapantay-pantay.
Itinuro ng mga komentator na hindi dahil sa tatay ni Jimuel na i-dismiss ni Judge Caprio ang kaso. I-dismiss niya dahil sa paraan ng paghawak ni Jimuel sa sarili, ang katapatan at kababaang loob na ipinakita. Ito ay paalala na dapat pantay na pantay ang katarungan sa lahat kahit ano pa ang status. Si Jimuel naman tahimik sa mga sumunod na araw. Hindi siya nagmalaki sa atensyon, hindi sinubukang gamitin ang viral moment. Sa halip, nag-post siya ng simple sa social media. Salamat sa mabait na salita. Ginawa ko lang ang itinuro ng tatay ko. Igalang ang iba. Aminin kapag mali at manatiling mapagpakumbaba. Kung na-inspire kayo nito, purihin si God. Ang post na yun lang ay nakakuha ng daan-daang libong comments. Nagkwento ang mga tao sa kanya kung paano nagbigay inspirasyon ang video na aminin ang pagkakamali, tratuhin ang iba ng maihigit na respeto, o maging mas mapagpakumbaba sa araw-araw. Isang lalaki ang sumulat, malapit na akong mag-away sa boss ko, tungkol sa isang bagay na alam kong kasalanan ko. Tapos nanood ako ng video mo. Inamin ko ang pagkakamali at mas iginalang pa ako ng boss ko. Salamat! Isa pang babae ang comment, ipinakita ko to sa teenage son ko. Sabi niya, kung kayang tumayo at aminin ni Jimmy Pacquiao na mali siya, kaya ko rin. Tinulungan mo akong turuan ang anak ko ng leksyon na matagal ko nang sinusubukang ipaliwanag. Hindi maikakaila ang ripple effect. Ang nagsimula bilang maliit na exchange sa korte ay naging global lesson. Linggo pagkatapos, pagtanong ulit kay Judge Caprio tungkol sa kaso, perpektong ibinuod niya. Hindi ito tungkol sa traffic ticket. Tungkol ito sa pagkatao. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan madalas magtago ang mga tao sa likod ng excuses, pride o status. Pero kapag nakakita ka ng isang taong nakatayo ng may kababaang loob, aminadong mali at nagpapakita ng respeto, yan ang oras na pinakamakinang ang hustisya. At para kay Jimuel, hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa mundo. Tungkol ito sa pamumuhay sa values na itinuro ng tatay niya. Values na ngayon ay tumama sa milyon-milyon. Hindi niya kailangan ng boxing ring, championship belt, o political title para magkaroon ng impact. Ang sandata niya ay kababaang loob at ang tagumpay niya ay respeto. Ang final scene sa viral video ay nagpapakita kay Judge Caprio na ngumingiti, sumasandal habang sinasabi, "Respect always wins." Ang tatlong salitang iyon ang naging puso ng kwento, nakaukit sa isip ng milyon-milyong nanood, umiyak at nag-share nito. Higit pa sa phrase, ito ay call to action. Kung naniniwala ka na walang dapat hatulan base sa pangalan, fame, o itsura, kundi sa karakter lang, ay type ang respect sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang inspiring stories na ganito.